Hindi pa tapos ang trabaho pero marami nang naumpisahan. Yan po ang mensahe ng sinibak na Bureau of Immigration Commissioner na si Attorney Norman Tansinco. Masaya raw si Tansinco na may mga nagawang pagbabago sa kabila ng anyay limitasyon. Kabilang daw ang ginawang pagtutok ng BI sa pagkontrol sa mga border papasok at palabas ng bansa at pagpigil sa human trafficking sa mga Pilipino abroad. Anya, mabigat ang trabahong ito para sa ahensyang tumatakbo sa ilalim ng kolonyal na uri ng batas. Nagpasalamat din si Tansinco kay Pangulong Marcos, kay DOJ Secretary Jesus Crispin Meremolia at sa lahat ng tauhan ng BI. Kumpiskado ang isang mobile tindahan sa Makati City habang tinikitan o hinatak ang ilang iligal na nakaparada sa Pasay. Nakatutok si Oscar Oida. Wala nang nagawa ang taxi driver na ito na isa sa mga tinikitan dahil sa iligal na pagparada sa kahabaan ng Macapagal Boulevard sa Pasay. Emergency lang yung pagkaparada ko eh. Iihilang doon at tapos bibili lang sana ako ng kape. Huli rin ang isang bus na bukod sa alanganing nakaparada, bumabiyahe pa raw ng out of line. Bukod sa ticket, binaklas rin ang kanyang plaka. In consideration of the passengers na nakasakay and also yung when it comes to the protocol, supposedly impound po to. But we can opt for the technical impounding na lang po nito, which is mababaklasan po ito ng kanilang plate number and they will be issued the corresponding violation ticket. Kasi sabi ng operator po namin, diretso po kami sa luto. Ngayon may operation, kaya po kami nahuli po. Sinuyod din ang Gutamco Street sa Barangay 16 na naireklamo pa umano sa Presidential Hotline 888. Pinagtitikitan ang mga driver ng sasakyan. Yung mga unattended, hinatak. Nasita rin ang emergency outpost ng barangay na nakapwesto sa bangketa. Paliwanag ng barangay. Masikip ka doon sa looban kasi sir, masikip eh. Kaya diyan lang muna, samantala lang muna yan pa nilagay namin. Hindi naman po pwedeng kayo pa mismo ang naka-obstruct sa kalsada. We're giving them this week na ayusin po ito at once na bumalik po tayo, we have no choice but we will confiscate na po kung ano man mga hambalang. Sa May Buendia, huli rin ang mga motorsiklong nakaparada sa bangketa. Pagdating ng Osmeña Highway, mga jeep naman na nag-illegal terminal ang nahuli. Ganyan din sa May Andrews Avenue roundabout, partikular sa Barangay 183. Pati sa Aurora Boulevard sa Tramo. Sa Chino Roses Avenue Extension naman sa Makati, tila napalaban pa sa debate ang MMDA. Are you obstructing the sidewalk? Yes. Are you obstructing the road? Yes, sir. Okay, so is that a violation or not? Violation. Okay, pero, okay. Ayun lang po. pagbigyan nyo ako. Bakit kita pagbibigyan, boss? Sabi ko kung magpapark ako, magpapaalam ako doon, napapasok ako. Nakapark ka illegally pa rin, whether nagpaalam ka or not, you are obstructing the sidewalk. Kumpiskado rin ang isang mobile tindahan sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Nilinaw ng Mapua University na wala pang opisyal at pinal na desisyon kaugnay sa parusang ipapataw sa mga sangkot sa napaulat na pananakit sa isang referee matapos ang pagbubukas ng NCAA Season 100 nitong Sabado. We have to still to know both sides, yung mga involved. We have to ask them where is this parallel. Hindi raw kinukonsinti ng Mapua ang anumang uri ng karahasan, pero hindi magdadalawang isip na magpataw ng kaukulang parusa. Yan ay kapag napatunayan na isang referee ang naging biktima ng pananakit pagkatapos ng laban ng Mapua at De La Salle College of St. Benilde nitong Sabado. Sa ngayon, wala pa raw binaban ang Mapua hanggang hindi pa tapos ang investigasyon. Nag-iimbestiga na rin ang pamunuan ng NCAA at hinihintay na lang din daw ang kopya ng CCTV sa venue. Sabi naman ng NCAA Season 100 Management Committee, walang puwang ang anumang uri ng karahasan sa lahat ng sports events ng NCAA. Sa ngayon, mas mahigpit na seguridad daw ang kanilang ipinatutupad. As part of our security measures, heightened security measures, we have already engaged the presence of policemen inside the venue. And as far as the referees are concerned, when they are on their way back to the referees' dugout,
they are to be escorted. All exits are also covered by policemen aside from the usual bouncers that we also employed. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita sa kaarawan ng kanyang yumaong ama sa Ilocos Norte. At nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Kumpleto ang first family sa misa para sa ika-100 at 7th birth anniversary ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Batac, Ilocos Norte. At bagamat natalisod sa isang punto si First Lady Liza Araneta Marcos, agad naman siyang naalalayan ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya maayos pa rin na idaos ang wreath-laying ceremony sa bantayog ng dating Pangulo. Inalala niyang ilang paniwala ng ama. I will continue to follow that credo. Be a good Filipino. Be a Filipino that loves your countrymen. Be a Filipino that loves your country and do everything and sacrifice everything to achieve that purpose. Happy birthday, Dad. Naimbag kay panang kasangay. Kabilang sa mga pinuntahan at pinasyalan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ang mga booth mula sa iba't ibang mga bayan tampok ang mga masasarap na pagkain. Gaya na lamang dito sa booth ng Pagudpod. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong sa mga mangingisda, magsasaka at livestock raisers sa Ilocos Norte. Lalo't apektado sila na nagdaang El Nino at mga pagsusungit ng panahon. Layunin ng mga kagamitan at input na ito, maging mas mataas ang inyong produksyon at matulungan na makabangon tayo mula sa epekto ng nagdadaang kalamidad. Namahagi rin ng Pangulo ng ayuda sa mahihirap. Sa bayan ng Paway naman, kung nasaan ang Malacanang of the North, ipinamahagi ang 69 na ambulansyang para sa iba't ibang bayan at lungsod ng Ilocos Region. Bawat isa ay ginastusan ng kaban ng bayan ng mahigit 2 milyong piso. May pamamahagi rin ng ayuda sa mga mahihirap sa Lawag City. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Handa umano si Vice President Sara Duterte kahit hindi bigyan ng budget ang kanyang opisina. Kasunod yan ang hindi niya pagsipot sa pinakahuling deliberasyon ng Kamara para sa OVP budget na ipinaliwanag niya sa isang video release. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ngayong nakabinbin pa rin sa Kamara ang budget ng Office of the Vice President, sabi ni Vice President Sara Duterte, handa sila kung humantong man ito sa pagbibigay ng Kamara ng zero budget para sa kanyang opisina. Matatanda ang hindi dumalo si Vice President Duterte sa deliberasyon ng OVP budget kahapon matapos makasagutan ang mga kongresista sa huling pagdinig ukol dito. Narinig din namin na merong defunding, posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Binanggit din ng Vice Presidente ang umunay planong impeachment laban sa kanya na kinokonekta raw sa issue ng confidential fund. Sinabi rin niyang may sabwatan si House Speaker Martin Romualdez at ang Makabayan Bloc para atakihin siya kaugnay nito. Dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. At para hindi halata na inaatake nila ako, tinanggalan din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. Pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. 2024 nang tanggalin ng mga mambabatas ang confidential funds ng Office of the Vice President matapos maungkat ang umunay paggamit dito ng OVP noong 2022 sa loob lamang ng 11 araw. Pero gate ng bise, walang irregularidad sa paggamit ng confidential fund. Hinihintay pa ng Commission on Audit ang dokumentong susuporta sa kung paano ginastos ng OVP ang bahagi ng confidential funds na aabot sa 73 milyong piso. Nauna nang nagsabi ang OBP na ipapasa yan. Muli naming hininga na reaksyon si Speaker Romualdez pero wala pa itong tugon.
Nauna nang sinabi ng House Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party List Representative Zaldi Co na pambubudol umano ang mga sinabi ng Vice Presidente na kontrolado nila ni Romualdez ang national budget. Paliwanag niya, may proseso ng pagpasa nito at maraming mambabatas ang sumusuri nito. Itinanggi naman ni ACT Teachers Party List Representative Castro na nakikipagsabwatan ang Makabayan Bloc kay Romualdez para ma-impeach si Duterte. Pero ang posibilidad ng impeachment ay maaaring maging resulta ng umunay maling paggamit ng confidential funds. Patuloy niyang titingnan lahat ng legal na hakbang kasama ang impeachment para tugunan ang anumang pang-aabuso sa kapangyarihan at kaba ng bayan. Dumipensa rin ang ibang kongresista sa Kamara. Kasalanan naman talaga niya. Paano? Because she's the head of agency. It is her responsibility and accountability to explain. Ang mandato rin ng House of Representatives ay busisiin yung budget na pinopropose bawat taon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Natagpo ang patay ang 10 taong gulang na batang babae sa Atimonan sa Quezon matapos iulat ng kanyang pamilya na nawawala. Sa pagsusuri ng pulisya sa CCTV sa lugar, nakitang dinala sa isang apartment ang biktima. Nang puntahan, tumambad doon ang wala ng buhay na katawan na posible umanong ginahasa muna. Nagsagawa ng backtracking ang pulisya at agad natunton ang suspect na tumakas papuntang Batangas. Nakakulong na siya ngayon sa Quezon at wala pang pahayag. Umuwi ng Pilipinas at sumuko sa NBI si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog para harapin ang kasong graft. 7 taon siyang nag-self-imposed exile abroad matapos idawit sa drug matrix ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si John Consulta. Matapos lumapag sa NAIA, sumuko si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog sa mga ahente ng NBI-NCR na may dala ng kopya ng kanyang warrant of arrest. Idiniretso si Mabilog sa NBI office sa Maynila kung saan sumailalim ito sa booking procedures tulad ng fingerprints at mugshots. Naka-receive kami ang ating NBI-NCR ng surrender filler na gusto na raw bumalik ni Mayor Mabilog at harapin ang kanyang mga kaso. Kasama siya sa mga narco politics na kasama sa listahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpunta sa US, nag-seek ng asylum there. Ngayon, mas minabuti niya na bumalik na dito sa Pilipinas at harapin yung kanyang kaso. Pagkatapos maproseso, dumiretso si Mabilog sa Sandigan Bayan kung saan ito naghain ng piyansa. Nang talungin kung humiling ng proteksyon si Mabilog sa NBI, tugon ni NBI Director Jamie Santiago. Kung humingi siya ng protection order, i-refer namin siya sa Witness Protection Program ng DOJ. He may have some fears for his life and we are willing to grant protection of sorts unless, of course, he can be given witness protection later on. Nagpahayag ng kahandaan si Mabilog na magpakita sa Quadcom hearing sa Kamara sakaling makatanggap daw ng imbitasyon. Para mapabaluman sa publiko kung ano man ang natabo siya, kung ang iyang ultimate goal is really to vindicate himself. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Nasa kote sa Dubai ang isa umanong Pinoy pedophile at big-time child sex trafficker na si Teddy J. Mejia. Ayon sa DILG, itinuturing na leader ng organized crime group si Mejia na sangkot sa bentahan online ng mga larawan at video ng pang-aabuso sa mga bata. Tinatakot din daw ang mga biktima na ikakalat ang pribadong larawan kung hindi makipagtalik. Sa investigasyon, mga dayuhan ng kanilang parokyano, 111 na ang natukoy na biktima. 28 riyan na sagip. Inaresto si Mejia sa bisa ng Red Notice ng Interpol. Bukod sa kanya, may 4 na iba pang inaresto. Bukas, inaasang darating sa bansa ang mga inaresto na mahaharap sa patong-patong na asunto.
Sumuko sa National Bureau of Investigation si dating Palawan Governor Joel Reyes. Wanted sa kasong murder si Reyes matapos masangkot sa pagpatay sa broadcaster na si Gerardo Ortega noong 2011. Isinailalim na siya sa proseso habang nakakonfine sa isang ospital dahil sa kanyang kondisyong medikal. Sa gabal na nga sa kalsada ang mga tambak na gulong, may iligal pa umunong ginagawa ang isang negosyo sa lungsod ng Caloocan. Itinimbre ang sumbong na yan sa inyong Kapuso Action Man. Yung operation natin, walang pinipili yan kay looban, kay main road dyan. Basta sakop ng Caloocan, respect ko. Wala tayong magagawa doon. Kung gusto yung magnegosyo, humanap na kayo sa ibang lugar, huwag na lang dito sa kalsada. Sinuyod ng Caloocan City Public Safety and Traffic Management Department ang Gumamela Street sa Barangay 175. Partikular ang patong-patong na gulong sa harap ng isang bahay na sumakop na sa kalahati ng kalsada. Kailangan natin may labas yung gutter. Yung gutter po, para sa tao yan. Ang sumbong na itinimbre sa inyong Kapuso Action Man, isa-isang pinag-aalis ng mga otoridad. Bakit tayo sa kalsada kayo nagagawa? Ano ginagawa nyo? Nagre-recap? Ano lang po yan, boss? Pag-uwi lang, mapag-uwi. Pero bawal din ah. Opo. Tama nyo na yung gulong dito sa labas? Bawal din eh. Bawal yung ginagawa nyo yung pag-uhit na ganyan. Kasi wala na nawawala na sa standard yung gulong. Makipag-usap kayo sa amin kasi bawal yan. Wala rin kayo permit. Bukod sa paglabag sa City Ordinance dahil sa mga tinambak na gulong sa kalsada, iligal din umano ang ginagawang paggugit sa mga segunda manong gulong ng pamilya ni Celso. Di niya tunay na pangalan. Medyo delikado to. Nawawala yung standard ng gulong. Susunod na po natin dito is closure. Yung closure na kasi nag-business sila. Alam na yung bawal talaga, kailangan wala naman nadaan dito eh. Wala na, di naman maghahanap buhay. Ano pang hanap buhay kung hindi naman makapagtapos wala dalagay lang ko. May pagtitiyak naman ang Caloocan City Public Safety and Traffic Management Department. Nagbigay na ako ng instructions sa isang team na araw-araw ikutan nila yung lugar na to para ma-monitor. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Ilang Pilipinong biktima ng human trafficking ang pinupuslit umano mula Mindanao patungong Sabah. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, inaalok ng trabaho sa Europe ang mga biktima pero sa ruta pa lang ay nakaranas na ng pang-aabuso. Mula Maynila, inililipad umano sila papuntang Zamboanga at Tawi-Tawi. Pagkatapos ay isasakay ng bangka papuntang Sabah. Sa bahaging ito ng ruta, ay may hinipuan umanong babaeng biktima ang isang bangkero. Mula Sabah ay dinadala silang Kuala Lumpur hanggang makatawid papuntang Thailand. Sinubukan pa umanong hinga ng pera ng illegal recruiter ang mga biktima at pinagbantaang may iniwang droga sa mga bagahe nila kung hindi magbibigay. Nailigtas sila matapos umanong idulog sa kanya at sa Migrant Workers Department. Hinala ng senador, ito ring rutang dinaanan nina Alice Go at iba pa niyang kasama para makalabas ng Pilipinas. Pinaimbestigahan na ang naturang illegal recruitment at human trafficking scheme. Di lang netizens ang napahanga sa kakaibang husay na ipinapakita ni David Licauco sa Pulang Araw. Well-praised din siya ng mga Japanese co-stars at crew. Ang mas tumitindi pang eksena sa serye, Ichichika ni Aubrey Carampel. Tagumpay na napasok ng ating mga sundarong mahihirap. Sa pagsanib ni Hiroshi sa mga Hapones, mas magiging komplikado na ang mga karakter sa Pulang Araw nina Adelina, Eduardo at Teresita ayon kay David Licauco. Since nagsimula na nga yung war, mas magiging intense. Maraming conflicts na mangyayari, pati yung sa love angle din. Siyempre, yung story namin ni Adelina, Japan versus Philippines in a way, di ba? So, ang ganda nun di ba? Parang paglalaban ko yung mahal ko sa buhay, but at the same time, I have to think about my country.
Patuloy na nakatatanggap si David ng magagandang komento sa pagganap niya as Hiroshi sa biggest family drama. Isa nga sa napapabilib kay David ang kasamahang Japanese actor na si Jackie Wu na gumaganap bilang kanyang ama na si Chikara Tanaka. Mo, watashi no koto wa soretaru desu ka? Hiroshi? Boku wa mo ima David no koto jibun no musuko da. He's very happy daw po na anak niya daw po si David. Kasi sobrang galing daw po ng acting niya na which nagiging emotional din siya. And right now parang anak niya raw si David. Parang ganun daw yung feeling niya. Siyempre. Ano masasabi mo doon? Hanga pala sa'yo si Mr. Jackie. Hindi, actually ako ngayong hanga talaga sa kanya. Siyempre, Tagalog yung mga linyahan ng mga ka-eksena niya. Hindi ba? So, napakagaling and ang ganda talaga. Every time na naka-eksena ko siya, naramdaman ko yung emotions. I would say he's one of my favorite co-actors to act with. Ang mga linya naman ni David in Japanese, mas nagiging tunog authentic daw dahil naman sa tulong ng Phil-Japanese actor na si Ryo Nagatsuka na nagsisilbi rin nilang Japanese coach. Suot mo ang uniforme ng ating hukbo. Isa ka na rin ba sa kanila? Hindi ko na ibig bang pag-usapan, Ria. Nani ang matiranda? Hayaku, kokoro dete. Karina? Kasi syempre galing niya magturo ng Japanese and like seeing him is very hardworking. Nakita mo he's extremely focused as a person. Kinakausap ko si David muna bago ako mag-act para to make me switch on. Parang binibigyan niya ako ng mga advices. Kasi parang tinuturo ko siya ng Japanese lines kung paano yung tono, tapos tinuturuan niya man ako ng acting. Sa episode ngayong gabi, ipakikita ang pagtatago ng magkapatid na Adelina at Teresita mula sa mga sundalong Hapon. Ang silong na pinagtaguan daw nila ay mismong silong ng bahay ng kanilang set na ginamit talagang taguan noong panahon ng World War II. Yan ang dapat abangan mamaya sa Pulang Araw pagkatapos ng 24 oras. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.